Guys, may babasahin lang tayo dito, no? So, shoutout pala kay Basilio MLBB. Sabi niya dito, magkano ginagastos mo sa pag-promote ng video mo? So, sabi ko, gastos ko? Wala po. Nakalagay includes paid promotion eh. So, yung sinasabi niyang paid promotion, guys, ito ipapakita natin dito. So, yun nakikita nyo sa upper left corner ng ating screen. So, madami sa mga bagong content creators, madami sa mga YouTubers ang hindi pa alam tong setting na to. So, dito sa vlog na to guys, may mga i-discuss tayo na mga settings bago kayo mag-upload ng video na maaaring hindi nyo pa alam, especially sa mga bagong content creator dyan. And guys, kilala nyo naman si DJ May, so wala nang intro-intro, straight to the point, direct to the point na paliwanag. Let's go! So mga boss, karamihan sa atin dahil ang gamit natin pag nag-upload tayo ng video, di ba, is madalas cellphone. So that's why minarapat ko na gawin yung ating tutorial for today na cellphone yung ating gamit. At dito ipapaliwanag natin yung mga settings na baka hindi nyo pa alam, no, para kahit papano dagdag kaalaman sa inyo once na matapos nyo ang video na to. So guys, nandito po tayo sa uploading screen kung saan bago tayo mag-upload ng video. And as you can see guys, nandyan yung ating thumbnail, nandito rin yung ating sample title, at sa bandang baba, kung titignan natin yung ating visibility settings, ayan, naka-unlisted siya, and of course, select audience. So dito naman guys sa select audience, automatic na detect ng YouTube na kung for kids yung content nyo or kung hindi siya for kids. Pero ako guys, dahil ako more on educational contents ako, more on YouTube tips, so pinipili ko talaga dito, it's not made for kids. No, kumbaga pang adults talaga yung content natin, lalo na dun sa mga gusto mag-YouTube. Okay? About naman sa tag products guys, hindi natin masyado i-discuss yan kasi hindi dyan nakapokus yung ating topic for today. At dito tayo papasok guys. So nandyan din yung description, nandyan din yung location. So dito tayo ngayon papasok sa monetization. So kung titignan nyo mga kaibigan, so merong dalawang tab, so tag products and paid promotion. So punta kayo dun sa paid promotions and brands. So ito yung pinakita ko kanina. Kasi akala niya na nagbabayad ako ng ads para ma-promote yung mga videos ko or para lumawak yung reach natin dito sa YouTube, which is medyo mali yung pagkakaintindi ng ating kaibigan na si Basilio, no? So that's why dito sa vlog na to ipapaliwanag natin. So sabi dito, if you were compensated to include a product or service in your video, you're required to let us know so we can tell viewers your video has paid promotion. This is turned on automatically if you partner with a brand. Ako kasi guys, bilang isang content creator, meron akong pinopromote sa aking mga videos which is yung CocoDP. For sure familiar kayo doon, lalo na kung lagi kayo nanonood ng mga videos ko. So ako, dinedeclare ko siya as a paid promotion kasi yung CocoDP guys, binabayaran nila ako sa pagpo-promote doon sa service, doon sa platform na meron sila. So ibig sabihin, ako yung binabayaran. So that's why dinedeclare ko siya na yes. So yung mga videos natin talagang meron siyang paid promotion or include paid promotion. So kumbaga kabaliktaran ng pagkakaintindi ng isang viewer natin na imbis na ako yung magbabayad, sila yung nagbabayad sa akin. So that's why dinedeclare lang natin sa every videos na ina-upload natin. Okay? So ganun lang kasimple guys. No? Once na kayo po ay may brand collab na pinopromote nyo sa inyong mga videos or ginagawa nyo ng personal advertisement, di ba? So, syempre, kailangan nyo siyang i-declare sa YouTube na meron kayong paid promotion. So, dapat sumunod tayo sa rules nila. So, wala namang epekto to guys. Parang ini-inform lang natin yung mga viewers natin na meron kayong pinopromote na product sa mga videos nyo. But regarding sa algorithm, sa analytics ng mga videos nyo, so, wala naman siyang epekto doon. So, guys, balik tayo ng konti. Ayan, so, back lang natin. And guys, pagdating naman dito sa community, ayan, so hindi ko pa nagtatry magkaroon ng collaborator. So dito guys sa invite a collaborator, kung sakali man na meron kayong na-feature na mga channels, no? So pwede nyong i-add yung mga channels na yun dito. For example, nag-usap kayo ng may-ari ng channel na kung pwedeng i-add sila dito as a collaborator. So ganun din yung gagawin nila sa'yo. So parang nagtutulungan kayo para kahit papano yung audience nila is ma-discover yung channel na meron kayo. Lalo na dun sa may mga same niches, lalo na yung balak dyan magsanib puwersa na mga channels, for sure ito yung pwede nyong gamitin. Ano? So invite a collaborator. And pagdating naman po guys dito sa allow video and audio remixing. So ako guys, never kong ginalaw to. So hanggat maaari guys, wag nyo na lang galawin or allowed video and audio remixing nyo na lang para hindi kayo magkaroon ng problema. And guys, dumako naman tayo dito sa medyo bandang huli na po, no?
So nakalagay dito guys, AI use. Ito madalas nyong ini-skip to guys, pero sa akin dapat dinedeclare nyo to. So ito mga boss, wag nyo ipagsawalang bahala tong setting na to. Sobrang halaga nito na mag-declare kayo, sabihin nyo yung totoo, lalo na nade-detect naman ng YouTube kung gumagamit talaga kayo ng AI dun sa mga videos nyo or hindi. So sabi dito guys, was AI used to generate or edit your content in any of the following ways? So makes a real person appear to say or do something they didn't say or do. Uso ngayon sa AI yung paggamit ng image ng ibang tao tapos parang sila yung nagsasalita. So kailangan i-declare nyo po yun sa YouTube kung sakali na gagawin nyo yun or mag-upload kayo ng video na merong ganong AI. Okay? So para sa akin guys, iwasan nyo yung mga ganong contents lalo na kung more on defamation, nagsasalita yung image ng hindi maganda. So much better, iwasan nyo na lang. Pero kailangan yung i-declare kung sakali man na gumagamit kayo ng ganon. Okay? So, alters footage of a real event or play. So, uso din to sa AI. Like, for example, may kinuwanan kang video, tapos bigla may lalabas na kung ano-ano, may pating, di ba? May susugod na isang batalyon, yung mga ganon, di ba? So, ingat-ingat kayo at i-declare nyo kung sakali man na meron kayong ganong klaseng editing doon sa video na i-upload nyo. Hello everyone, especially the live streamers out there. Are you searching for a reliable, safe, fast, and affordable recharge or top-up service? If you're using the Sugo and Chamet apps, I suggest you visit the CocoDP platform. To get a huge discount, use the Cocoin payment method. Don't forget to click the link in the comment section and log in to CocoDP. The CocoDP platform offers plenty of games and live apps that you can choose from. Now, I will teach you how you can buy Chamet Diamonds here on CocoDP. First, enter your UID. Second, choose the package you want to purchase. Third, select the Cocoin payment method to get a bigger discount. Other payment options are also available. Fourth, enter your email address. Final step, click Buy Now. In just a few seconds, you will receive the package purchase and you can check it directly in your email. So what are you waiting for? Visit CocoDP today. And guys, sabi dito, generates a realistic looking scene that didn't actually occur. So ito nga yung binanggit natin kanina na parang kukuha ka ng footage sa isang lugar tapos gagamit ka ng AI para pagmukain na may gagawin ka dun sa scene na yun na totoo pero hindi naman talaga totoong nangyari. So guys, i-declare nyo yun. Kung sakali man guys, dun sa mga nabanggit natin is may ginawa kayo kahit isa dun, ang pipiliin nyo dito ay yes. Okay, dun sa bawat video na ginagawa nyo, kung sakali man na dun sa tatlong nabanggit natin ay meron po nun. Pero kung sakali man guys, dun sa tatlong nabanggit natin, hindi nyo naman ginawa yun sa mga videos nyo, wala naman kayong ginamit na ganong AI na editing or skills, no? So ang piliin nyo po ay no. Okay, so ganun lang po kasimple yan mga lods. And then kung sakali man guys na kayo po ay gumagamit ng mga taggings pa rin, ngayong New Year 2026, pwede naman kayo maglagay ng mga tags dyan. Diba, na related dun sa title, dun sa content na meron kayo. Kasi yung tags guys, nakakatulong din para kahit papano kung sakali man na may mag-search ng topic na hindi makita doon sa title mo. So, pwedeng i-recommend ng YouTube yung video mo. But ingat-ingat po kayo sa paggamit ng tags kasi kung hindi related, yung tags na ilalagay nyo or yung words na ilalagay nyo dun sa inyong mga videos or contents, so pwedeng maapektuhan ito yung performance ng videos nyo. So, imbis na lumawak yung reach nyo, baka mas bumaba yung performance ng mga videos natin. So, dapat kung gagamit kayo ng tags, tugma yung every words na gagamitin natin sa ating topic. Okay? So, I think guys, yun lang naman yung i-discuss natin sa ngayon. No? So, medyo dinagdagan ko lang ng konting topics, pero yun nga yung pinakang i-discuss ko lang sana yung tungkol dun sa includes paid promotion na binasa natin kanina. And sana guys, mas naintindihan nyo, lalo na sa mga content creators na bago at talagang nagtataka ko kung ano kaya yung nandun sa upper left corner, ano kaya yung ibig sabihin ng including or includes paid promotion, so at least alam nyo na. And guys, dito sa YouTube, mahalaga sa kanila na maging honest kayo. So even though hindi naman required na i-declare nyo yung isang bagay, sabihin nyo yung totoo. Like for example, kung gumamit kayo ng AI, so sabihin nyo yes. Kung hindi, di ilagay nyo no. And pagdating naman sa includes paid promotion, kung kayo po ay may pinopromote na product, services, or platform, at kung binabayaran naman kayo outside sa YouTube, so sabihin nyo yes. Or lagyan nyo ng yes, it includes paid promotion. So kung wala naman, di none or no. So ganun lang kasimple yun guys, no? And kung sa tingin nyo kahit papano nakatulong itong video na to, dagdag kaalaman, especially sa
upload screen. Bago kayo makapag-upload, dagdag kaalaman sa YouTube settings, no? Don't forget to subscribe my channel, DJ Me, for more videos like this. And guys, mega love shoutout po pala sa ating mga solid viewers na lagi nag-aabang ng vlogs natin daily or weekly. Maraming salamat po pala sa inyo. And guys, hindi natin kakalimutan yung ating mga DJ Me exclusive members na nagpa-member last month and this month. Ayan. So bilang perks, ipineplex po natin sila every end of our video at meron po silang tinatawag na monthly community post na kung saan monthly, ipineplex natin sila sa ating community para mas makilala po sila ng ating mga subscribers and bagong viewers. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa ating vlog for today, meron akong iiwan na isang video dito and of course, DJ May YouTube Tips Playlist na makakatulong sa inyo especially sa mga bagong content creators dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat.